Magandang araw, narito ang nilalaman ng unang Tropical Cyclone Bulletin na ipinalabas ng Pag-asa kaninang alas 11 ng umaga. So makikita natin sa ating latest satellite imagery na napakalayo pa sa kalupaan ng tropical storm na si Tino at yung kaulapan na dulot nito ay halos hindi pa tumatama sa anumang bahagi ng ating bansa. Taglay nito ang lakas ng hangin, umabot na hanggang 85 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin aabot naman hanggang sa 105 kilometers per hour. Subalit dahil sa patuloy na inaasahan natin paglapit sa kalupaan ng ating bansa, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito nga sa Eastern Samar, dito sa may bandang Dinagat, dito rin sa may bandang Siargao at Bocas Grande Island. Tinataya po natin pinakamataas, posibleng umabot po ng Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang itataas natin sa nakararaming bahagi po ng Visayas sa mga susunod nating issuance ng Tropical Cyclone Bulletin. Sa ngayon, in terms of yung lakas ng hangin, halos wala pang ganong mararamdaman yung mga kababayan natin within the next 12 hours. Malayo pang bagyo sa kalupaan ng ating bansa, subalit nagtaas na tayo ng wind signal para agad-agad makapag-prepare kagad yung mga kababayan natin para sa paparating na bagyo. At makikita nga po natin sa darating na Tuesday ng umaga ay nandito na siya sa may bandang coastal waters ng Poro Cebu. So hindi lamang yung dalawang binanggit ko, dapat pala maging handa ang Eastern Visayas area at maging itong Northeastern Mindanao sa possible landfall scenarios. At habang patuloy na lumalapit ito, mas mabibigyan natin ng linaw yung exact location na tinatahak ng sentro ng Bagyong si Tino. Pero hindi lamang itong mga lugar na tatamaan ng sentro ang dapat maging handa. Lahat po ng mga lugar na magkakaroon ng tropical cyclone wind signal sa mga susunod nating weather bulletin ay dapat maging handa sa paparating na Bagyong si Tino.